Bumabalik po ang programang KMS Edition sa bahagi ito ng ating programa na live mula sa Netherlands, Amsterdam. Ang ating kasamang Cory Quirino. Happy, healthy. Ayan. Go ahead, Cory. Kahit malayo ako, andito pa rin ako para sa inyong lahat. At sa kaya mo yan. Galing. Okay, yung happy, healthy at iba pang gagawin natin ngayon ay it bears repeating kasi ang daming nagtatanong kahit nasaan ka o kahit anong ginagawa mo sa buhay, bakit yung tummy po natin kapag may problema, sira na ang araw natin, di ba? Kaya kailangan alagaan po natin ang ating bituka, yung ating tiyan. Kaya ang tawag po natin dito ay happy tummy. Happy tummy. Oo, ito ay happy tummy hacks. Yung mga shortcut na pwede nating gawin kapag mayroon tayong problema sa ating bituka. Yan, sa ating tiyan. Ito, ang dapat nating gawin para sa ating tiyan ay huwag kalilimutan po natin ang mga basics. Unang-una, kailangan talaga mag-hydrate. Kasi kapag tuyot ang ating tiyan, tubig please talaga. Tubig please. Kasi yung tubig ay siyang makakatulong sa ating digestion. Pero merong isang rule. Cleansing agent. Cleansing agent. Oo. Pero may rule ang mga doktor, mga health experts. Huwag uminom ng tubig habang kumakain ng mealtime. Ganun ba? Oo. Dapat before a meal or 30 minutes after a meal. Bakit? Kasi nadadilute ang ating stomach acid sa loob ng ating bituka. Kapag uminom po tayo ng tubig. So, mawawala yung mga enzymes natin na siyang tumutulong para sa digestion ng mga pagkain kinakain po natin. Kaya 30 minutes after, 30 minutes after, not while you are eating. Kasi madadilute yung mga digestive enzymes po natin. Okay, number 2. Saan ang number 2 natin dyan? Yun. Ano yun? Number 2. Can you read it? Maliit na bewang. Yun. Ang maliit na bewang may sekreto dyan. Kasi ang daming nagtatanong sa akin, how do you keep your waistline small? Yun. Wow. Okay? Correct. Yes. So paano? Ang sekreto dyan ay kumain ng 5 hanggang 7 maliliit na meals, maliliit na portion na meals buong araw. Hindi 3 malaking meals or heavy meals. Ano mo? Iano mo ng maliliit. Dapat small portions, 5 to 7 times a day. At pag ginawa po natin yan, magiging stable ang ating blood sugar. Yun. Yan ang sekreto ng maintaining more healthy meals, level. less volume. Yes, oo. Lalong-lalo na sa gabi. Talagang Japanese, small. Oo, ganun ang mga Japanese. Tapos, sana iwasan po natin ang midnight snacking. Alam natin na masarap talagang kumain ng arroz caldo, something mainit, di ba, sa gabi. There's nothing wrong with that, pero wag masyadong malapit sa bedtime natin. Kahapon nga, kumain ako ng tokwat baboy. Hindi ko kinain yung baboy. Tokwa lang. Good boy, ha? Alam niyo bakit? Yung digestion ng karne sa loob ng katawan, sa loob ng bituka, let's say kakain tayo ng prutas at gulay, o let's say prutas lang kasi hindi yan natin niluluto yung prutas na yon, no? Kung fresh ang ating prutas at fresh ang ating gulay, hindi niluto, ang digestion time niyan ay 1.5 to 2 hours lang. Okay. Wow. Yes. Pero kapag kumain po tayo ng protina, let's say karne, kumain kayo ng tocino o ng tapa sa breakfast time, you know how long it takes to digest meat? Anywhere from 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Imagine kung kumain kayo ng steak sa gabi, habang natutulog po kayo, yung tiyan nyo ay nagda-digest pa ng karne, nahihirapan ng tiyan nyo, tapos ang gusto ay bangungot. Agahan na lang ang kain ng steak. Yes, dapat lunchtime lang. Lunchtime. Oo, kasi baka magkaroon ng bangungot.
Okay. Good tip. Ano, Early. bistro, ha? Sabi ng mga doktor yan sa akin. Ayon sa aking mga ang iba, interviews. Cory, kumakain daw before 6 p.m. Yes. Maganda yung before 6, pero ako, dahil Before ang 6. rule ko ay 5 to 7 meals, ang cut-off ko for dinner is 8 o'clock. Hanggang 8 o'clock ka lang. Ako, 8 o'clock ang cut-off ko. Kasi madalas akong kumakain na every 2 to 3 hours meron akong kinakain. Kaya sa tingin ng mga tao, ang takaw naman ni Cory, kain ng kain. Pero yan ang aking diet regimen, 5 hanggang 7 meals, small. Na Size small meals. portions. Oo. Okay. Okay, number 3. At hindi tayo tataba kapag yan ang ginagawa natin. Aba, yun ang gusto ko. Oo. Number 3, dapat meron tayong probiotics. Kung wala tayong Probiotics. budget Yan. bumili ng probiotics tulad ng Yakult o tulad ng Yogurt. yung talagang nasa vitamin shop, no, meron mga probiotics na Oo. Acidophilus, Bifidus, maraming mga probiotics kasi na kailangan yung gut natin, yung gut life ng bacteria ay mataas ang community or colony ng good bacteria sa ating tiyan. Kung hindi, Ayun. mahirapan tayo sa digestion. Pero meron tayong natural probiotics tulad ng kefir, tulad ng yogurt, at saka Kefir. atsara. Kasi fermented Atsara? po yun. Atsara. Yes, kasi fermented. Fermented, Okay. it's a good bacteria. O ano, kimchi. Kimchi, oo, kimchi rin. Tapos yung, ano yun sa Japanese, yung kanilang fermented soybean paste. Yung Oo. natto ba yun? Oo, yes. Oo, very good. Tempe sa Indonesian food. Okay. Okay, next, number 4. Number 4. Yeah. Manage. Manage your stress levels. Ayun. Manage stress. Yes, kasi po, yung stress ay siyang makakasira o siyang makakatulong sa ating kalusugan. The Ayun. choice At- is yours. Kung hindi tayo magre-rest time at wala tayong prayer and rest time, o wala tayong mind-body exercises tulad ng meditative breathing, tulad ng, let's say, gagawa tayo ng yoga, tai chi, yung mga mind-body exercises na makakatulong sa pagre-relax ng ating utak. Kasi yung utak po natin, kapag masyado siyang problematic, palaging nag-iisip ng problema, hindi nag-iisip ng solusyon kundi problema, tataas ang asido sa loob ng katawan. Ayun. Yung acid level po natin ay tataas. Kapag tumaas ang acid level, ayan, Nako. magkakaroon na tayo ng very unhappy tummy. Kasi Ayun. masyadong Hindi ka na acidic happy. na ang ating, Ano siya, magiging unhappy, unhealthy at iba pa. yes. Oh. Ayaw natin Unhappy yun. talaga. Okay. So, pag meron tayong problema, dapat natin alamin na ang ating emosyon ay konektado sa ating katawan. So the emotions can affect your body. Dapat Oo. alamin po natin yan. Yan ang katotohanan. Ating emosyon ay may koneksyon sa ating Connection. kalusugan. Ayun. Okay. Yan. Okay, next. Number 5. Tulong. Ayun. Tulong. Bawal ang puyat, bawal ang kulang sa tulog kasi alam po niyo pag nawala yung ating 7 to 8 hours a night, Nako. pwede rin tayong maka-catch up, sabi nila, pero sabi din ng mga ibang eksperto, hindi natin mababalik yung nawalang tulog natin. Ayun. Oh. Tama. Kailangan talaga magpahinga kasi yung brain po Yes, natin ay kailangan matulog rin. Matulog. Kasi yung ating brain ay minsan ay nag-work overtime. Kaya yung overthinking can affect our health also. Number 6. Number 6. Hot ginger tea. Salabat. Yan. Salabat. Napakasimpleng tip po yan at napakamurang tip. Pero please, take your salabat, walang asukal, after a Ayun. mealtime. Mapapabilis at magpapaganda sa ating digestion. Hindi lang sa lalamunan.
No, hindi lang sa lalamunan, para sa tiyan Yun. kasi mas mabilis matutunawan ang taba o yung mamantikang pagkain kinain po natin. Very good. Number Next. 7. 7. Wellness tips. Ayun na, mga tips na natin. Okay. Digestive. Regular exercise. Bakit? Dahil sa sirkulasyon, Tama. kailangan maganda ang ating sirkulasyon. Okay? Kahit anong klaseng exercise, kahit hindi kayo pumapasok sa gym, kahit nagbabasketball kayo, swimming, walking, pinakamadaling gawin. Okay. Okay, Oo. next. Next. Number 2. Mga senior. Ayun. Exercise lang. Eat fiber-rich food. Yun. Ano yun? Ano yung fiber-rich food? Lahat ng mga madadahong gulay, madadahong Yan. pagkain na gulay, pechay, spinach, Yeah. talbos ng sayote, Yeah. mga peppers, Yeah. green and red peppers, saging, mataas sa fiber. Yeah. Sa fiber. Oh, next. Next. Basta damihan ng gulay, you cannot go wrong. Avoid yung trigger foods. Ano yung mga trigger foods? Ayan, yung mga Ano yan? pagkain. Yung mga pagkain na baka meron kayong allergy na hindi nyo alam sa gluten, Yan. tapos sa dairy. Yan ang mga common allergens. Peanuts, nuts. Pag yung mga kumain po tayo ng mga trigger foods, magkakaroon tayo ng mga simptomang tulad nito. Number 1, allergy. Naku, wag na wag sana. Pag meron Spicy kayong food. mamumula ang buong katawan, hindi kayo makahinga minsan. Oo nga. Yung isa namang simptoma na silent symptom ay gas. Pag maraming gas ang ating tiyan, ibig sabihin, hindi gusto ng tiyan po natin yung kinain natin. Hindi Ayun. compatible sa katawan. Yun pala ang effect nung ayaw nung tiyan ng kinain mo. Yes, talagang magsasalita ang tiyan po natin. Aba? Magre-rebelde yan eh. Okay. Tapos minsan nagtataka kayo, bakit ang dami kong gas? Oo. Nung pala, please do a research kung anong kinain mo 2 to 3 hours before. Yun ang nagkukos. Start process of elimination, sabi ng mga Ayun. eksperto. Okay. Very Okay, good. next. Number 4. Or, Talagang consider taking digestive supplements kasi habang tumatanda ang isang tao, nababawasan ang produksyon ng digestive enzymes ng katawan. yun. Kailangan ng Ano tulong. yung mga digestive enzyme supplement? Nako, merong peptase, pepsin, ang daming mga amylase, mga ganun. Okay. Very technical ang mga pangalan nila, but digestive enzymes are needed for your proper digestion. Lalo-lalo na yung mga matatanda, please make your lolo and lola take enzymes. Minsan, Okay. di natin alam yun eh. Bakit ko kailangan kumain na o minom ng enzymes? Kasi kailangan ng tulong ang ating katawan, lalong-lalo na kapag may edad na ang ating mga magulang at lolo at lola. Okay. Number 5. Okay. Pancreatic acid, yung mga ganun. Number 6. Okay. Practice good bowel habits. Bakit? May mga tao na pinipigil nila yung urge. Kapag gusto mo talagang pumunta sa CR, pumunta ka na. Yan. Huwag mo i-postpone ha, lalong-lalo na sa bladder at saka sa Oo. colon po natin. Pag meron na tayong signal sa katawan na kailangan mag-eliminate, kailangan pumunta na kayo sa CR. Huwag nyo i-postpone. Tapos kung gusto nyo maganda ang bowel movement, uminom kayo ng sapat na tubig. Number 6. Okay. Top foods for digestive health. Emer, partner Ricky, you can read that. Yeah. Top foods for digestive health. Okay. Top foods for digestive health. Ito yung mga Leafy sumusunod, ha? greens. Leafy Sige, go greens. ahead, Emer. Leafy greens. At syempre, Yan, madadahon na gulay. peanut. Yes, peanut. Okay. Ano pa? Pechay. Kangkong. Pechay, cabbage. Kangkong.
Yes, Ayan. kangkong. Pechay. Pechay. Tapos Peach and berries. Yeah. Berries, strawberries. Yeah, lahat Also niya naman high. yung strawberry, napakagaling para sa ating digestion. Lalo na yung strawberry galing sa Baguio. Yes. Itaguyod natin ang Filipino products. Although Okay. dyan sa iyo, sa Amsterdam, masarap ang strawberries dyan. Ay, sobra. Yan ang unang kinain namin kapag dating namin dito. Ganito kalaki ang strawberry. Ang tamis pa. Ito, Hindi na fatty kailangan fish. haluan. Fatty Nakasukal. fish like salmon and sardines Yes, are rich sardinas. in omega-3 fatty acids. Yes. Omega-3 fatty acids. Okay, sweet Tapos, potatoes. Sweet kamote. are high in fiber and vitamins A and C. Yes, also B actually. Okay. Oo. Ito pa, Tapos, fermented foods. lahat Foods like ng mga kimchi, fermented. achara, Yeah. kefir contain probiotics. Yan. Yes. Yun. Ang top foods for digestive health, mga kababayan, ng ating positibong thought for the week ay... There Meron tayong is special. always hope. Yes. Palaging may May pag-asa. pag-asa. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Yan ang sinasabi ni Pangulong Digong dyan sa The Hague. Yeah. Kahit There's nagtutusa, always may pag-asa. Yeah. Pala, Palaging balita may mo kami, ha? pag-asa. Balita mo kami. Pag bisita mo kay Digong, ha? O ano, kamusta siya, ha? Yeah. Sabi mo, miss na namin siya. Happy Independence Day! Mga Yan. Teka, 4:46 na hapon, magbe-break lang kami. O katapos, amin mo babasahin sa inyo ang magagandang mga mensahe para sa mga tatay na kagaya namin na mahal na mga nanay kagaya ni Connie. Yan. Pero bukas, walang paalam, labas lang, walang tanong. Yeah. Ayan, yan ang tinatawag na pink slip. Pink slip. Okay, magbabalik po with Carmen. Yan ang aming freedom day. Paalala, Father, stand by.